Nasa 12,000 Pogo foreign workers ang naghain ng voluntary downgrading ng kanilang visa kasunod ng itinakdang October 15 deadline ayon sa tagapagsalita ng Bureau of Immigration. Samantala, tinatayang lagpas 100 pa ang mga iligal na Pogo na nag-ooperate pa rin sa bansa sa kabila ng panawagang pagsasara nito. Si Creseline Catarong sa report. Walang problema ang mga otoridad sa mga legal na Philippine offshore gaming operators sa POGOs o Internet Gaming Licenses dahil nakapag-comply sila sa mga requirement ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR. Ito ang inihayag ni Dr. Winston Casio, ang tagapagsalita ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC sa isang public briefing. Dun po sa mga legal na mga IGLs, Internet Gaming Licenses, kung di ako nagkakamali ma'am, they're down to 38 or 37. And they really are winding down, no? Gayunman, iginit ni Casio na ang problema ay nasa iligal na ngayoy hinahabol ng mga otoridad sa iba't ibang parte ng bansa. Isinalaysay ng opisyal na marahil lagpas 100 pa ang mga iligal na pogo na nag-ooperate sa Pilipinas. Kung ilan ho sila, I could say that they are between 50 to 100 pa po, baka lagpas 100 pa nga po yung mga illegal. Kasi yung dating malalaki na daan-daan, libo-libo yung mga empleyado, nag-disintegrate sila into smaller units, kaya mas lalo silang dumami. Hindi lamang PAOK ang nagtatrabaho sa paghahabol sa iligal na pogo, ani Casio, dahil ito'y isang whole-of-government approach. Nakikipagtulungan ang PAOK sa iba pang ahensya ng executive branch, maging ng local government units at private sector. Sa katunayan, ani Casio, binisita at ininspeksyon nila nitong Martes ang isang pogo sa Biñan, Laguna na mayroong scamming activity. Ito ay isang regulatory visit na isinagawa ng business permit and licensing ng Biñan. Gayon din ang PAGCOR kung saan sumama lang sa operasyon ng PAOK. Ang nakalulungkot lang itong tininan natin yung mga areas, lahat ng mga computers, wala na po yung mga hard drives. Ibig sabihin, malamang yung mga ebidensya ng kanilang mga illegal na mga activities ay wala na ho rito at wala na tayo makukuha pa. Sakali namang may matira pang nag-ooperate na iligal na pogo pagkatapos ng December 31, ay tuloy-tuloy pa rin ang mandato ng Task Force Pogo Closure na habulin at ipasara ang mga ito. Binigyang diin naman ni Casio ang mahalagang papel ng komunidad na siyang mata at tenga ng gobyerno. So kung may nakikita silang mga illegal na mga activities, we need their help to be able to report it to their LGUs, to their police officers, sa kanilang mga municipal at city police stations, at saka sa amin, sa PAOK. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Creseline Catarong, SMNI News.